Hello mga loves! Kumusta po kayo? Kaninang umaga po pala inuna na pong ginising ni Mama si Kuya. At sa paggising nga po ni Mama kay Kuya, maski po ako'y nagising na rin. Sasama nga po kasi si Kuya sa kanila nanay. Pupunta po kasi sila sa Tuaw mga loves dahil birthday po ng pinsan ko pong si Kulot. Kaya nung nag-almusal na po si Kuya, nakasabay na lang po ako sa kanya. Excited nga po si Kuya dahil ngayon lang po siya makakapunta sa Tuaw. Doon po kasi nakatira yung isang tita ko, mga loves. Susunod na nga lang daw po pala kami mamayang hapon pag uwi po ni Papa galing ng trabaho. May duty po kasi si Papa ngayong araw kaya hindi po kami makakasabay sa kanila. Sabi ko nga po kay Mama kung pwede makisabay na lang po ako sa kanila nanay. Sabi nga po ni Mama wala na daw po siyang kasama dito sa bahay kapag po sumama pa po ako. Pumunta din po kasi yung tita at tito ko mga loves. Kaya inokay ko na lang po na makikisabay na lang po ako sa kanila Mama mamayang hapon. At magmumutor na nga lang po pala kami nila Papa. At pagkatapos nga po naming nag-almusal mga loves ay naligo na po kaagad si Kuya. Kaya pagkabihis po nila ay lumabas na rin po sila agad para po makaabang ng sasakyan. Mahigit isang oras din po kasi ang biyahe papunta doon sa kanila mga loves. Kaya medyo inagahan na lang po nila nanay ang pagpunta doon. Pagkarating daw po kasi nila sa terminal ay maghihintay pa lang daw po sila ng pasahero. Nakasabayan po nila para po mapuno yung jeep. Eto na nga po mga loves at nag-aabang na po sila nanay ng masasakyan. Sabi nga po ni nanay mas maganda daw po na tricycle na lang ang sasakyan nila para po diretso hanggang sa terminal. Dalawang sakayan daw po kasi ang sasakyan nila para po makarating sa Tuaw. At eto na nga po mga loves at nakapagpara na po si nanay ng tricycle. Tinatanong nga po ni nanay sa driver kung gusto niya daw po ihatid sila hanggang sa terminal. Kaya nung umokay po yung driver mga loves ay sumakay na rin po sila. Kasama din po pala ni nanay yung dalawang pinsan ko. At dahil wala nga po pala si Kuya mga loves ay ako na lang po naghugas ng mga platong pinagkainan po namin kaninang umaga. Pati na rin po pala pinagplatuhan po namin ni Mama kaninang tanghali. Hindi na po kasi nagawa ni Kuya ang maghugas ng plato dahil maaga nga pong umalis sila nanay. At habang naghuhugas nga po pala ako mga loves ay naglilinis na rin po si Mama. Ang paghuhugas lang naman po ng mga plato mga loves ay simpleng gawain lang po. Naalala ko nga po noon nung maliit-liit pa po ako habang naghuhugas po si Mama ng mga plato noon ay pinapakailaman ko po yung mga hugasin niya. May video pa nga po ako noon mga loves at tuwang-tuwa nga po sa akin si Nanang pati po si Mama. Akala ko lang po kasi noon mga loves ay naglalaro po si Mama. Kaya pinakailaman ko po yung paghuhugas niya ng mga plato noon. Ngayon nga pong marunong na po akong maghugas ng mga plato mga loves. Tsaka ko lang po nalaman na hindi po pala ito laro. At obligasyon po pala araw-araw ang paghuhugas ng mga plato. Sa totoo nga lang po mga loves ay nakakangalay din po ng mga muscle. Kaya wala po tayong magagawa, kailangan po natin itong trabahuhin dahil po kailangan. Wala naman po kasi tayo magagamit na malinis kapag po hindi natin ito hinugasan. At pagkatapos ko po palang naghugas ng mga plato mga loves ay nakaligo na rin po pala ako. Naghahanda lang po pala ako ng mga damit na babaunin ko po pag pumunta po kami sa Tuaw. Pagbihisan ko rin po kasi ito mga loves. Naligo na rin po pala kami mga loves para po pag uwi ni Papa galing trabaho ay handa na po kami. Maliligo pa po kasi siya pag uwi niya. Magdadala din po pala ako ng sweater dahil sigurado malamig po sa daan. Sabi nga po ni Mama baka daw po abutin kami ng gabi sa biyahe. Lalo na po pag uwi ni Papa ay kailangan daw po muna niyang magpahinga saglit. Yun lang po mga loves. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-iingat po kayo palagi. God bless to all. Bye-bye po.